Rafi, hindi man makausad ng tuluyan ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDF, ay kumpiyansa naman ang pamahalaan na may patutunguhan ang localized peace talks, lalo't may panibagong 20 miyembro ng umano'y New People's Army o NPA ang sumuko kamakailan sa pulisya at sa militar. Nakabalot ang mga mukha at nakasuot ng t-shirt ng PNP Calabarzon nang ipinresinta sa media ang 20 sumukong mga miyembro umano ng NPA na kabilang umano sa Sub-Regional Military Area na nag-ooperate umano sa Laguna. Mapayapang sumuko ang 19 nitong January 11 alas 5 ng hapon, habang ang isa pa ay sumuko kinabukasan ng alas 4 ng madaling araw sa Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna. Kabilang sa mga umano'y sumuko ay mga NPA Intelligence, NPA Organizer, Spotter o tagabantay ng tropa ng gobyerno, runner at courier ng mga pagkain sa mga rebelde sa bundok na karamihay miyembro ng Samahang Dumagat. Isang katutubong grupo sa bundok ng Laguna, Rizal at Quezon, pero napasok na umano ng mga NPA. Ang isa sa kanila may kasama pang anak. Nirecruit umano ang mga Dumagat noon pa 1997 hanggang 2016, pero hindi lang sila umano ang mga nire-recruit ng rebeldeng grupo. Ayon sa impormasyong ibinigay ng mga Dumagat, marami rin umano estudyante ng UP at PUP ang dumadalaw sa Sitio Pulot, Sitio Magololon at Sitio Balag kahit sa Kalayaan, Laguna. Sa simula ay nag-i-immerse lang daw mga estudyante, kalaunan ay nahihikayat ng manatili sa grupo. Ang iba hindi raw gusto manatili. Yung mga hindi gustong manatili, Rafi, ay tinatakot umano ng grupo na targetin daw sila ng militar at pulis, kaya napipilitan ding manatili o magstay na dun sa lugar. Ayon sa isa sa mga sumuko na si Caruben, hirap na raw sila sa bundok kaya napilitan na silang sumuko. Wala raw patutunguhan ang kanilang ipinaglalaban at di na rin daw nila alam ang kanilang ipinaglalaban. Sa kanilang pagsuko, itinurn over nilang aabot sa 12 iba't ibang matataas na kalibre ng armas, mga granada at bala. Siniguro naman ang pamahalaan ang kanilang kalayaan at pinangakuan ng iba't ibang benepisyo gaya ng pabahay, pangkabuhayan at financial assistance mula sa Enhanced Comprehensive Local Integrated Program o ECLIP. Narito ang mga pahayag ni Caruben, Chief Superintendent Edward Carranza at ni Police Director General Oscar Albayalde. Hirap din po namin na naranasan sa bundok na akala namin ay tama yung aming mga pinaglalaban. Pero sa bandang huli ng aming malaman ay walang patutunguhan yung aming ipinaglalaban at hindi namin alam kung sinong pinaglalaban po namin. We have also report na pag nandun na sila sa taas, they shared information na hindi na sila pwedeng bumaba sa kapatagan gawang target na sila ng military and police. The President is very generous sa mga nagsusurrender sa atin. In other regions, in fact, namigay siya pa ng pabahay. Binigyan niya outright ng mga bahay yung mga nag-surrender na NPAs, no? Especially so kapag meron silang sinurrender ng mga baril nila. Maliban dun sa mga equivalent na baril na cash equivalent, meron pa sila yung livelihood bago sila ma-integrate sa society ulit. Rafi, ayon pa kay Caruben ay marami pa raw sa kaniyang mga kasamahan ang nais na rin daw sumuko. Samantala, sinusubukan naman nating kunin ang mga pahayag ng UP at PUP kaugnay nga doon sa mga isiniwalat ng sumukong rebelde na si Caruben at ng iba pa niyang mga kasamahan. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Maris Umali.